Guys, so ayan nga may chichika ako sa inyo. Sobrang saya ko ngayon. Kasi guys, alam nyo ba, kahapon lang namin naisipan na magtayo ng food stall dito sa Kalawan, Laguna. Kahapon lang namin naisipang mag-asawa at nag-edit-edit nga yung asawa ko dun sa cellphone niya, yung pinakita ko sa inyo. Ayan, sabi ko kasi sa inyo, siya yung utak ko. Ayan, so 36 stalls yung nagawa namin and nagpagawa na rin kami ng mga tent. So by the way, ayan guys, yung tapat ng Pure Gold Kalawan, Laguna, tapat niya mismo is yung LDB Bank. So yung here, ayan na po yung lupa na gagawa natin ng food stalls, yung Pamus Food Avenue. So, ayan na nga siya guys. Ito na, yung ating page. Ayan na yung page natin. Ayan na yung logo natin. And nagpagawa rin kami ng 3 meters by 3 meters na signage. As in, imagine nyo kung gaano kaliwanag yon. So, ito yung lupa guys. Ayan. Ito yon. Lalagyan lang namin ng graba yan. So, ayan, sobrang laki. Nakita nyo naman. 800 square meter. Titled po yan. Yes, kami mismo mag-asawa may-ari. And napakatagal na kasing taon na yan na nakatenga. Kaya naisipan namin na gawin siyang business. So, ito na nga guys, yung ginawa ng asawa ko. So, meron tayong mga ganito malalaking tent. Kasya ang 6. Pero pwede rin mga isa-isa. Hati-hatiin lang nila. And dun sa taas naman guys is yung parang per stall. So, ang stall natin na size is 2 meter by 3 meters. 2 meters by 3 meters. Ayan. Tapos meron din tayong parking good for 10 cars. So, ayan. Kasya ang 10 tao. Hindi kasi bitin yung turo ko eh. Kasya ang 10 sasakyan, I mean. So, pwede rin motor, ganun. So, ito na nga guys, ginawa ng asawa ko. Eat Food, Fun, Good Times, Burp. So, Pamus Food Avenue ng Kalawan, Laguna. So, ayan, inedit pa ng asawa ko kaya na-estimate namin kung ilan bang mga tent ang mga kasya. So, para clear, tapat ng Pure Gold Kalawan, Laguna. Katapat niyan guys is LDB at meron pang iba-ibang tindahan dito. And guys, ito na yung mismong food stall natin. Tcharan, dyan. Yan, dito yung dadaanan kasya ang sasakyan. Ayan, may right of way dito. And ito yung mismong property namin, guys. Sobrang laki niyan. And ayan, libre tent nga. Kasama na po ang 2 meters by 3 meters na tent na puti. Ganyan, para uniform. Tapos papalagyan namin ng maraming solar lights na yung malakas na ilaw. Yung parang sa mga poste, and at the same time, palalagyan din namin ng mga bumbilya na marami para talagang buhay na buhay yung food park. So, ayan nga guys, natuwa talaga ako at kinilig kasi within 5 hours na fully book na natin ang 36 stalls, as in, wala na po tayong slot sa ngayon. Pero, yung mga nagpapareserve kasi sobrang dami pa talaga ng PPM, isi-save namin just in case may natripang umalis kasi yung mga ni-rent nila guys sa amin is yung iba 15 days, yung iba 30 days, pero parang dalawa lang yung nag 15 days. Grabe yung tiwala, as in. Imagine mo, nagrenta agad sila ng 1 month sa amin. So, 1 month lang kasi yung maximum na nilagay namin. Wala kaming taon, ganun, monthly. Pero guys, yung Pamus Food Avenue na yan is permanent po yan. Gusto ko kasi yung napuntahan namin doon sa Thailand, sa Vietnam, sa Dubai. Meron silang mga permanent doon na mga food stall or night market, ganyan, na hindi natatanggal or kapag may event lang. Gusto ko makilala siya as talagang dadayuhin na permanent, ayan, na may night market doon. So, ayan, maraming salamat sa lahat ng nagpa-book, nagpa-reserve ng slots, and sorry talaga sa mga hindi nakaabot kasi sabi ko bilisan nyo. Kanina, grabe, isa pa lang yung nag-rent, and iniisip ko, mapupuli book ko ba yun? May magre-renta ba? Pero guys, grabe. Kaya sabi ko, ang pangako ko sa inyo, ayan, lagi nating ipropromote yan. And sa grand opening, meron tayong mga guest na mga sikat-sikat. Ganyan, abangan nyo guys, i-announce natin. So, June or July tayo mag-open. Pero mostly, ang naisip namin na date is June 12, Independence Day. So, i-update ko lang kayo. Kasi palalagyan lang natin tomorrow ng Meralco, ng tubig, nagpapagawa na rin kami ng para magkaroon doon ng banyo. Yun nga, may water supply na libre lang. Ayan. And ayun, nakakalungkot lang kanina kasi merong group chat na binabash ako. So, nabasa ko lahat ng conversation nyo and pinapatawad ko na kayo. Pero syempre, nakakalungkot yun. Kasi ito, yung mga nabasa ko, sabi nila, kaya daw pala ako ng punta doon sa pinost ko na food parang market or yung night market. Nagmamasid-masid daw ako para daw manggaya. So, kaya po ako nandun kasi una, mahilig ako sa ganyan. Mahilig ako kumain. Kaya nga sabi ko sa Dubai, Vietnam, Thailand, punta ako ng punta sa mga ganyan. And kahit kalkalin yung mga video ko, sobrang dami kong pinuntahan ganyan. Sobrang hilig ko sa mga tuhog-tuhog, mga street foods, ganyan. And one time may lumapit sa akin doon nagtitinda ng fried noodles. Ayan, hanapin niyo rin sa video ko. Paki-vlog ko naman daw para daw dumami kasi hirapang-hirapan na daw sila. Sana daw para dumami daw yung mga tao doon. Which is kada punta ako doon, video ako ng video, support ako ng support, binibidyo ko kahit na paulit-ulit na nakaganon ako, binibidyo ko lahat ng mga stall doon. Sabi ko, ito may isaw dito, may ganito. Ganun ako ng ganun.
Kasi gusto kong talagang sumuporta sa mga small vendors, sa mga small business, ganyan. And nakakalungkot kasi kaya daw pala ako napunta doon, nang mamasid daw ako para manggaya. And meron pa akong isang nabasa na nung nag-comment na tattoo artist doon sa GC. Ang sabi niya, ang laking ano raw kasi sa kanila kung matutuloy daw yung Pamos Food Av. So sabi ko, malaking dago or malaking kalugihan. Dapat hindi tayo mag-isip ng ganyan kasi alam nyo, ito ganito kasimple. Bakit na nagtayo dito sa Kalawan ng Jollibee, ng McDo, tuwan-tuwa yung mga tao? Hindi nyo rin ba naisip na yung mga small na kainan, karinderya, pwede rin maapektuhan? So nandito tayo sa sistema na pwede mag-growth, pwedeng magkaroon ng maraming mga establishmento, na which is dapat hindi natin yun ikinaka-threatened. Ganun kasimple. Ayan na, yung mga maliliit na sari-sari store. May nabasa naman ako na ibang nagpo-post or what dahil nga daw kahit sa mga maliliit na barangay, meron ng Dali, Alphamart, 7-Eleven, Ministop, or Johnny John's ba yun? Yung kulay blue. So, wala ganun talaga. Ganun talaga, and kailangan natin tanggapin na meron talagang progress na nangyayari sa buong bansa natin. Na hindi pwedeng pag meron ka, gusto mo wala sa iba. Like kung iisipin nyo sa palengke nga, tabi-tabi ang prutas, tabi-tabi ang bulaklak, bakit hindi wala nagre-react? Bakit bumebenta pa rin naman sila, di ba? Kung tutusin, mangga ng isang mangga noon, pare-parehas, may sitaw yun, may kalabasa to, may sitaw din yun, may kalabasa din, di ba? So hinahayaan lang nila. Kaya hindi ko maintindihan, and sabi pa, bakit hindi na lang daw ako nagstay sa Tagaytay? Yaman-yaman ko na daw, di na lang daw ako sa Tagaytay maglagay. Kalabanin pa daw ang maliliit na vendor dito sa Kalawan. Bakit? Hindi naman ako magtitinda. Doon sa Pamos Food Av po, sa kaalaman ng lahat, wala po akong ititinda doon na pagkain. Dahil nga sabi ko, hilong-hilo na ako magtinda ng pagkain dahil di ko naman alam kung tumutubo ba, kumikita ba, ganyan. So, food stall lang po talaga. May mga tent lang tayo doon and yung mga tao na ang bahala magtinda. Sawang-sawa na ako, ang dami ko ng business na dapat asikasuhin. And sila na ang bahala. Ako is nandito lang para magkaroon sila ng maayos na pwesto, na problema nga daw nila yung tent. So, ayan, libreng tent. Problema nila yung tubig, libreng tubig. O may CR pa, libreng parking. O diba, wala na kayong iisipin pa. So, hindi ko kinakalaban yung maliliit na vendor dito sa Kalawan dahil ang nagrenta po sa atin, yung 36 stalls, ay combination ng lahat ng tao, iba-ibang area dito sa Kalawan. So, yun yung nagrenta sa atin. And 150 lang po yung siningil ko sa kanila na renta. 150 pesos. And para tulong talaga yon sa mga vendor dito sa Kalawan, Laguna. Para hindi na sila sa kalsada, nagtitinda. And ang layo-layo naman ng pwesto nyo sa pwesto na paglalagyan ko. Sa bayan yung sa akin. And sa inyo naman malayo. And ayun, lagi natin ugaliin na wag matreten sa iba. 'Di ba? Kung sa skincare nga, ako nga, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo sa skincare, bahala ako mag-promote ng Rosmar products. May skincare din yung iba, pinopromote ko pa din. May CEO din yung iba, pinopromote ko pa rin yung products nila. Hindi natin kailangan matreten. Kailangan lang natin galingan. Sabi ko nga, ito may nagtanong sa akin ng mga vendors. Yung mga kumuha sa atin ng slot, sabi nila, paano yan? Magtitinda ako ng fried chicken wings dito. Baka naman may fried chicken wings din. And sabi ko, ay ganito po. So, wala po tayong competition dito. So, bahala kayo kung ano ang itinda nyo. Hindi ako mahigpit dito. So, kung magtinda ka ng ganito, magtinda siya ng gano'n. Pasarapan na lang talaga. So, hindi kasi ako naniniwala sa competition. Ang sa akin, katulad sa Rosmar products, o marami mas magtitinda na mas mura, or sasabihin nila mas effective, okay lang. Basta alam ko yung sipag ko as CEO, magtitinda lang ako na magtitinda, and bahala sila. Dahil hindi naman yung kalugihan nila, kayamanan ko. Hindi naman yung kayamanan nila, kalugihan ko. So, ang dami-daming tao sa mundo. Bakit kayo matetreten, di ba? Bakit kayo ganyan? So, hindi natin kailangan kabahan or what. Dahil may sarili-sarili tayong galing. Yung mga food na tintimpla nyo, niluluto nyo dyan, binibenta nyo, kung naniniwala ka na masarap yan, bebenta talaga yan. And sabi ko nga, yung mga nagrenta dito sa Pamos Food Avenue, ako na yung bahala mag-promote sa inyo. Ay, ayan, libre promotions kayo. Hindi ko na kayo sisingilin. Ako pa yung magbabayad every time na bibili ako sa inyo to show support din sa mga taong nagtiwala sa akin, sa aming mag-asawa. So, ayan. Akala nyo walang silbi yung asawa ko. Ayan, siya yung ulo nito. Siya yung utak nito. Siya yung nag-edit, siya lahat. Ako lang yung nag-post. Ako lang yung magpaparenta, ganun. Pero yun, may mga staff din ako na tumulong. Thank you, I and Julie. Ayan, maraming salamat sa lahat na sumuporta. And let's go, simulan na natin ang Pamos Food Avenue, yung mga baby ko. Ano yon, baby ko? Oh, no, baby.